Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Jerome. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. Magandang araw sa inyo, kabaryo, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Hayaan niyo po ko na magbahagi ng isang kwento na aking nalaman noong nagawi ako sa bayan ng Aurora. Isang kwento ng trahedya at pag-asa sa baybayin ng isang baryo kung saan ang simoy ng hangin ay laging sariwa at ang mga alon ay tila humahalik sa dalampasigan. 15 anyos pa lamang itong si Jerome, ang nag-iisang anak nila Maming at Kibo. Pero tila ba't pasan niya ang daigdig sa murang edad. Hindi ito sa hirap ng pamumuhay, kundi sa kanyang pagiging responsableng binatilyo na maaga pa lang ay nakakatulong na sa kanyang mga magulang. Bukod sa gwapo, palaging nakatanim ang ngiti sa kanyang labi at taglay niya ang busilak na kalooban. Kaya naman marami ang humahanga at natutuwa sa kanya. Ang kanilang baryo ay payapa, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang kanilang bahay ay gawa naman sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan. Nakatayo ito hindi kalayuan sa may dalampasigan. Dito, araw-araw ay naririnig nila ang himig ng karagatan na tila musika sa kanilang tenga. Simple lang ang buhay nila, ngunit puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Si Gibo, ang ama ni Jerome, ay isang magsasaka. Sa bawat patak ng pawis na ibubuhos niya sa bukirin, kasama rito ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Lalo na kay Jerome, habang si Maming, ang kanyang ina, ay isang mananahi. Ang bawat tahi ng karayom sa tela ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon na magbigay ng ginhawa sa kanilang tahanan. Sa maliit na kinikita ng kanyang mga magulang, sinisiguro nilang may nakakain at nakakapag-aral itong si Jerome. Ngunit si Jerome ay hindi basta lang umaasa. Tuwing linggo, maaga pa lang ay gising na ito. Ito ang araw ng kanyang munting negosyo, ang pagbebenta ng kandila. Hindi ito basta-basta negosyo dahil kailangan niya pang maglakbay patungo sa kalapit na bayan para umangkat ng kandila mula naman sa pagawaan. Nay, Tay, aalis na po muna ako. Pupuntahan ko lang po yung inaangkatan ko ng mga kandila. Pagpapaalam naman dito ni Jerome. Jerome anak, hindi mo naman to kailangang gawain. Kaya ka naman namin pag-aralin at buhayan ng itay mo. Mas mabuti siguro na ituon mo na lang ang sarili sa pag-aaral. Wika naman dito ng nag-aalalang ina. Nay, alam ko naman po yun. Pero nais ko lang kasi na makatulong po sa inyo. Ang kinikita ko po ay sapat na sa 1 linggong baon at mga proyekto po sa paaralan. Huwag na po kayong mag-alala, kaya ko po ito. Nakangiting tugon dito ng binata. Pero kung yan talaga ang gusto mo, anak, sige, ipagpatuloy mo na yan. Basta mag-ingat ka palagi at umuwi ng maaga. Sambit naman dito ng kanyang ama. Malayo ang nilalakad niya. Minsan ay nakikisabay sa bus o jeep. Dala-dala ang ilang kahon ng kandila. Pagbalik niya sa baryo, bitbit niya ang mga kandilang iba't ibang kulay at laki. Mula sa puti, pula, hanggang sa dilaw. Bawat isa ay may kwento at layunin. Ang kanyang regular na ruta ay sa harapan ng simbahan, sa palengke, at sa mga kabahayan na alam niyang nangangailangan ng kandila para sa iba't ibang orasyon. Sa bawat bentang kandila, may konting kita naman si Jerome na itinutulong niya sa gastusin sa kanilang bahay. Hindi man ito kalakihan, malaking tulong na ito para sa kanila. Ang kanyang ngiti at pagiging magalang ang dahilan kung bakit marami ang bumibili sa kanya. Hindi lang sila bumibili ng kandila, kundi ng pag-asa at inspirasyon
mula sa isang binatilyong puno ng pangarap. Nakangiti lang si Jerome habang inaabot ang kandila. Alam niyang sa bawat kandilang nabibenta niya, hindi lang pera ang kanyang naiuuwi, kundi pati na rin ang karangalan at kagalakan ng kanyang mga magulang. Si Jerome, ang 15 anyos na taga-Aurora, ay patunay na kahit sa murang edad, ang sipag at kabutihan ay magbubunga ng magandang kapalaran. Patuloy ang kanyang paglalakbay, bitbit ang mga kandila at ang kanyang mga pangarap sa gitna ng payapang baybayin ng Aurora. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa kabila ng burol, tinawag naman ni Gibo itong anak niyang si Jerome. Anak, maaari mo ba akong samahan? Kailangan nating linisin ang mga damo sa bukid. Tumango naman si Jerome. Sanay na siyang tumulong sa kanyang ama sa bukirin at kahit pagod ay hindi niya ito ininda. Maghapon silang nagtrabaho sa ilaw ng araw, nagpapawis at nagtatanggal ng mga damo na sumisira sa kanilang tanim. Sa bawat bunot ng damo, parang binubunot din nila ang kanilang mga suliranin sa kanilang buhay. Umaasang magiging malinis at masagana ang kanilang ani. Kinahaponan, matapos ang kanilang pagtatrabaho, nagpaalam naman si Jerome sa kanyang ama. Itay, mauna na po ako. Mag-iigib pa po ako ng tubig sa ilog. Oo nga pala. Pero bilisan mo anak, mukhang sumasama na ang panahon. Ikaw din po, Itay. Huwag na po kayong magtagal dito. Alam mo naman na maputik ang daan. Sasakit na naman ang tuhod nyo. Aba, mas malakas pa ito sa kalabaw anak. O siya, sige, umalis ka na nga. Umuwi naman itong si Jerome na pagod ngunit determinado. Alam niyang kailangan ng inumin at tubig panlabas sa bahay nila. Ngunit bago pa man siya makaalis, papuntang ilog, biglang kumulimlim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Hindi lang ito basta ulan. Tila ba't nagagalit ang kalikasan. May kasamang malakas na hangin at kidlat. Nakita naman ni Maming ang pag-aalala sa mukha ng kanyang anak. Jerome anak, hindi yata maganda ang panahon. Ako na ang tutulong sa pag-igib para hindi ka nababalik pa. Sabi naman dito ni Maming na may pag-aalala sa boses. Naku, huwag na po inay. Kaya ko naman, bibilisan ko lang. Pagtanggi naman dito ng binata. Alam ko na 2 beses ka pang babalik. Mas mabuting may kasama ka para isang daanan na lang. Hindi na nagdalawang isip si Maming. Kinuha niya ang 2 galon at sumunod kay Jerome. Nais niyang makatulong at mabawasan ang pasanin ng kanyang anak, lalo na't bumubuhos ang malakas na ulan. Magkasama silang naglakad papunta sa ilog. Ang bawat hakbang ay maingat dahil sa putik at madulas na daan. Nang makarating sila sa ilog, mabilis silang nag-igib. Ngunit habang papakyat na sila, pabalik ay bitbit ang punong-puno ng tubig na galon. Nangyari ang kinatatakutan. Dahil sa lakas ng ulan at sa madulas na lupa, nadulas itong si Maming. Hawak-hawak pa niya ang 2 galon ngunit unti-unti siyang nawala ng balanse. Nay! Sigaw dito ni Jerome. Pilit na inaabot ang kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Nagpatuloy ang pagkadulas ni Maming pababa sa matarik na daan papunta sa ilog. Ang mabilis na agos ng tubig na lalong lumakas dahil sa ulan ay naging kalaban nila. Sa isang iglap, naanod si Maming sa ilog. Pilit na hinabol ni Jerome ang kanyang ina. Sumisigaw sa pag-asa na mahahawakan niya pa ito. Ngunit ang ilog ay malalim at ang agos ay napakabilis. Sa huling sulyap, nakita niya ang kamay ng kanyang ina na tila kumakaway bago tuluyang lamunin ng rumaragasang tubig. Hindi na nakita ni Jerome ang kanyang ina. Napakapait ng pangyayaring iyon. Ang tahimik nilang buhay ay biglang niyugyog ng trahedya. Naiwan si Jerome, basang-basa ng ulan at luha, habang unti-unting lumulubog ang kanyang mundo sa ilog na
pumunit sa kanyang pamilya. Samantala, pagod ngunit may bahagyang ngiti sa labi si Gibo habang naglalakad pauwi mula naman sa palayan. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng halakhak ng kanyang mag-ina, lalo na't bumubuhos ang malakas na ulan. Ngunit pagdating niya sa kanilang kubo, walang sumalubong sa kanya. Tahimik ang buong bahay, maliban sa tunog ng ulan na lumalagaslas sa bubong. Napakunot ang noo ni Gibo. Tinawag niya ang kanyang mag-ina. Ngunit walang sumagot. Dito naramdaman niya ang kakaibang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng bahay upang tingnan kung saan nagtungo ang mag-ina. Sa gitna ng malakas na ulan, nasilayan niya ang isang figura na mabagal na lumalakad papalapit. Si Jerome. Kahit malakas ang buhos ng ulan, tila bang walang pakialam ang binatilyo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang bawat hakbang ay tila ba may daladalang mabigat na pasan. Jerome, anak, nasaan ang nanay mo? Bakit ka nagpabasa sa ulan? Tanong dito ni Gibo habang nagmamadaling sinalubong ang anak. Nang masilayan niya ang mukha ni Jerome, unti-unting kinabahan si Gibo. Basang-basa ang pisngi ng kanyang anak at hindi lang ito mula sa ulan. Umiiyak si Jerome. Walang boses na lumabas sa kanyang labi. Tanging patuloy na pag-agos ng luha. Niyakap ni Gibo ang kanyang anak. Pilit na hinihila si Jerome palapit sa kanya. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan ang nanay mo? Sa wakas, matapos ang ilang sandali ng pananahimik at pag-iyak, nagsalita si Jerome. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Itay, si nanay po. Hindi niya matapos ang pangungusap. Patuloy lang sa pag-iyak si Jerome. Bakit anak? Anong nangyari sa nanay mo? Sabihin mo nga sa akin. Pilit naman dito ni Gibo habang ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalaki. Sa uli, huminga ng malalim si Jerome at sa gitna ng kanyang mga hikbi ay sinabi ang mga salitang dumurog sa puso ni Gibo. Nadulas po siya sa ilog habang nag-iigib po kami kanina. At naanod po siya, tay. Hindi ko na po siya nakita. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama kay Gibo. Tumigil ang kanyang mundo. Ang ingay ng ulan, ang lamig ng hangin, ang lahat ay tila nawala. Tanging mga salita ni Jerome ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang minamahal na asawa, ang ina ng kanyang anak, ang kanyang katuwang sa buhay ay wala na. Hindi ito kapanipaniwala. Isang bangungot. Ilang segundo pa bago siya bumalik sa ulirat. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Nang maramdaman niya ang init ng luha sa kanyang pisngi, doon niya lamang lubos na naintindihan ang trahedyang nangyari. Walang pag-aalinlangang mabilis na tumakbo si Gibo papunta sa ilog. Kasabay ng patuloy na pagbuhos ng ulan at pag-agos ng kanyang mga luha. Umaasa na may makita pa ito, kahit isang tandaman lang ng kanyang minamahal. Dito mabilis ngang tumakbo si Gibo papunta sa ilog. Ang bawat hakbang ay tila humahabol sa tibok ng kanyang pusong nawawasak. Ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos, kasabay ng mainit na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nang marating niya ang pangpang, agad siyang nagsisisigaw. Ang kanyang boses ay halos nalunod na sa ingay ng rumaragasang tubig. Maming! Maming! Maming, nasaan ka? Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa, na para bang umaasa na sasagot ito mula sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagsasaliksik sa bawat sulok ng ilog.
umaasa na makita ang anumang bakas ng kanyang pinakamamahal. Walang pakialam si Gibo sa lamig ng ulan o sa madulas na lupa. Ang tanging nasa isip niya ay si Maming. Si Jerome naman ay nakatayo sa likuran ni Gibo. Umiiyak ito na pinagmamasdan ang kanyang ama. Ang puso niya ay durug din. Ngunit nakita niya ang matinding sakit na nararamdaman ng kanyang ama. Wala naman siyang magawa kundi ang umiyak at panoorin ang paghihinagpis ni Gibo. Ang tanawin ng kanyang ama na halos mawala sa sarili sa paghahanap sa kanyang ina ay mas masakit pa kesa sa sarili niyang pighati. Maming, sagutin mo ako! Ang kanyang boses ay basag na at puno ito ng kawalan ng pag-asa. Hindi matanggap ni Gibo ang mga pangyayari. Bakit nangyari ito? Paano mawawala ang kanyang maming ng ganito kabilis? Ang kanilang buhay ay simple, puno ng pagmamahalan. Ngayon, biglang gumuho ang lahat. Lumapit si Jerome sa kanyang ama. Pilit na hinihila si Gibo. Palayo naman sa pangpang. Itay, tama na po. Baka madulas din po kayo. Sambit niya sa kanyang ama. Hindi anak. Nariyan lang si Maming. Tulungan mo ako sa paghanap kaysa nakatayo ka lang dyan. Wika naman dito ni Gibo sa mataas at tensyonadong tono. Itay, kitang-kita ko po ang pagkaanod ni inay. Doon po ang huling beses na nakita ko ang mga kamay niya. Wika naman dito ng binata. Nanginginig ang boses ni Jerome, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ama. Ayaw niyang mawalan pa ng isa pang magulang. Ngunit si Gibo ay tila bingi sa kanyang mga pakiusap. Patuloy siyang sumisigaw. Ang kanyang mga kamay ay halos nakakapit sa putik sa pampang. Pilit na umaasang mahahawakan pa niya si Mami. Ang kanyang mga luha ay sumasama sa tubig ng ulan na dumadaloy sa kanyang muka. Sa uli, dahil sa matinding pagod at paghihinagpis, pati na rin sa panghihina ng katawan, umupo naman si Gibo sa putik. Hindi niya na kinaya ang bigat ng kanyang damdamin. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay at ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pag-iyak, puno ng paghihinagpis. Umiyak si Gibo ng buong lakas. Ang kanyang mga hikbi ay dinig sa gitna ng malakas na ulan. Si Jerome naman ay lumuhod sa tabi ng kanyang ama. Niyakap ito ng mahigpit at umiyak din ng tahimik. Sa pampang ng ilog, sa gitna ng unos, naiwan ang dalawang lalaki na puno ng sakit at kawalan. Ang kanilang mundo ay tuluyang nawasak at ang tanging nananatili ay ang matinding pighati. At ang tanong kung papaano sila magpapatuloy nang wala si Maming. Lumipas ang mga araw, ngunit ang kirot sa puso nila Gibo at Jerome ay nanatili. Tila ba sariwa pa rin ang sugat na iniwan ng trahedya. Ang malakas na ulan na naghahatid ng pighati ay huminto na. Ngunit ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanilang mga mata. Sa tahanan na dating puno ng halakhak at pagmamahalan, ngayoy tanging katahimikan at kalungkutan ang bumabalot. Sa bawat bukang liwayway, ang tanging nagagawa ni Gibo para sa kaluluwa ng kanyang asawa ay ang pagsindi ng kandila sa kanilang altar. Doon niya ibinubuhos ang kanyang mga dasal at hinanakit, umaasang maririnig ni Maming ang kanyang pagtangis sa kabilang buhay. Ang bawat sindi ng kandila ay tila ba isang pag-asa na muli niyang masisilayan ang ngiti ng kanyang asawa. Ngunit sa tuwing nauubos ang kandila, kasama rin nauubos ang kanyang pag-asa. Diyos ko, bakit niyo po ito hinayaan na mangyari sa aking pinakamamahal na asawa? Bakit? Paghihinagpis dito ni Gibo. Tay,
Sana pinigilan ko na lang si inay na sumama sa akin. Sana po buhay pa siya ngayon. Naiiyak na wika naman dito ni Jerome. Gawin mo na ang mga dapat gawin. Aalis lang ako. Wika naman dito ni Gibo nang mapansin niya na nasa likuran niya ang anak at umalis na rin agad ng bahay. Simula nang mawala ang ina, napansin ni Jerome ang malaking pagbabago sa kanyang ama. Tila ba nanlamig na ang kanyang ama sa kanya. Ang dating Gibo na mapagmahal at malambing ay naging tahimik at malayo. Hindi na siya kinakausap ni Gibo tulad ng dati at madalas ay iniiwasan ng kanyang tingin. Nung una, inintindi lang ito ni Jerome. Alam niyang masakit ang mawalan at naiintindihan niya ang pighati ng kanyang ama. Palagi niyang sinisikap na tulungan si Gibo sa mga gawain sa bahay at maging sa bukirin. Umaasa na sa paglipas ng panahon ay babalik ang dating sigla ng kanyang ama. Pilit niyang hinahanapan ng paraan para muling makaramdam ng init mula sa tanging pamilya niya na natitira. Ngunit dumating ang punto na hindi niya na kayang intindihin ang lahat. Isang hapon, matapos ang isang araw na puno ng katahimikan at pag-iwas, nagalit si Gibo. Hindi na nito napigilan ang bigat ng damdamin. At sa isang iglap, sumabog ang lahat ng galit at pighati. Bakit, Jerome? Bakit nangyari ito? Sigaw dito ni Gibo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na halos hindi makilala ni Jerome. Itay, hindi ko po kayo maintindihan. Nagulat naman si Jerome sa biglaang pagsabog ng kanyang ama. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang nanay mo. Kung hindi ka sana nagpaigib, kung hindi ka sana nagmadali, buhay pa sana ang nanay mo. Ikaw ang may kasalanan, Jerome. Itay, hindi ko naman po ginusto ang nangyari. Nagsisisi na din po ako kung bakit ako pumayag na sumama siya. Iyon na nga hindi ka nag-iisip. Alam mo na masama ang panahon. Sana hindi na lang kayo tumuloy. Patawarin po ninyo ako, Itay. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Parang sinaksak ng libong karayom ang puso ni Jerome. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang latay sa kanyang katawan. Niyog-yog ang kanyang mundo sa pagkakarinig sa galit ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na siya ang sisisihin sa nangyari. Ang pighati ay napalitan ng sakit at hinanakit sa gitna ng kanilang munting tahanan. Lumikha ang kanilang mga sugat ng mas malalim na agwat sa pagitan ng ama at anak. Sa paglipas pa ng mga araw, ang pait at hinanakit sa puso ni Gibo ay mas lalong lumalim. Ang dating mainit na tahanan ay nagmistulang malamig na kuta. Puno ng kawalan at lungkot. Tuluyan nang nag-iba ang pakikitungo ni Gibo kay Jerome. Hindi niya na halos pinapansin ang binatilyo. At ang kanyang mga mata ay laging malayo. Tila ba'y nasa ibang mundo. Madalas na rin siyang wala sa bahay. Ginugugol ang kanyang oras sa bukid o kung saan man para lamang makaiwas sa presensya ni Jerome na para sa kanya ay isang masakit na paalala ng kanyang nawalang asawa. Samantala, si Jerome ay patuloy sa kanyang buhay. Patuloy itong naghahanap ng kalinga sa pinakapamilyar na lugar na naging saksi ng kanilang trahedya. Araw-araw, pagkatapos ng klase at ng kanyang mga gawaing bahay, nagpupunta siya sa tabi ng ilog. Doon sa ilalim ng malaking puno na tila nakamasid sa kanyang pighati, tahimik siyang umiiyak. Kinakausap niya ang kanyang ina. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Ang sakit ng pagkawala ni Mameng
ang galit ng kanyang ama at ang bigat ng pagiging mag-isa. Inay, bakit po? Bakit po nangyari ito? Si Itay, galit po siya sa akin. Kasalanan ko raw po ang lahat. Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga luha ay sumasama sa agos ng ilog. Sa bawat salita, tila ba nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nawawala ang sakit. Ang ilog ang kanyang naging kanlungan. Ang mga alon ang kanyang naging tagapakinig. Sa makailang ulit na paglalagi niya sa tabing ilog, nakasanayan niya na ang tunog ng tubig at ang huni ng mga ibon. Isang hapon, habang abala si Jerome sa kanyang pagdadalamhati, may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Bakit ka laging malungkot, bata? Laking gulat naman dito ni Jerome. Napalingon siya agad. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa takot at pagtataka. Wala siyang nakitang tao, ngunit may isang maliit na figura na nakatayo sa likod ng malaking ugat ng puno. Isang duwende ang kanyang nasilayan. Ito ay may suot na berdeng sombrero, mahabang puting balbas, at ang mga mata nito ay kumikinang sa kakaibang liwanag. Nalaglag ang panga ni Jerome. Hindi siya makapagsalita. Tanging pagkamangha at bahagyang takot ang nararamdaman. Totoo ba ito? Isang duwende? Sa lahat ng taon niya sa ilog, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Huwag kang matakot. Naririnig ko ang iyong mga pigati. Alam ko ang iyong pasakit. Sabi naman dito ng duwende. Ang boses nito ay parang kalansing ng maliliit na kampana. Hindi pa rin nakakakilos itong si Jerome. Paulit-ulit siyang napakurap. Sinisigurado kung totoo ang nakikita niya. Ang paglitaw ng duwende ay parang isang panaginip. Isang kakaibang pangyayari sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ngunit sa titig ng duwende, nakita niya ang konting pag-asa o marahil ay isang pagkakataon para sa isang himala. Pinilit ni Jerome na kalmahin ang kanyang sarili. Isang duwende. Sa lahat ng inaasahan niyang mangyari sa tabing ilog, ang makakita ng kakaibang nilalang ay hindi kabilang doon. Ngunit ang boses ng duwende ay tila ba may kapangyarihan na humahawak sa kanyang atensyon. Hindi ka dapat matakot, munting tao. Ulit naman dito ng duwende. At sa wakas ay nakakilos na si Jerome. Ang takot niya ay unti-unting napalitan ng kuryosidad at konting pag-asa. Sino ka po? Tanong dito ni Jerome. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Isa akong tagapagbantay ng ilog na ito. At naririnig ko ang lahat ng kalungkutan na ibinubuhos mo dito. Alam ko ang iyong pasakit at ang pighati ng iyong ama. Sagot naman dito ng duwende. Huminga ng malalim si Jerome at sa wakas ay nakuha ang lakas ng loob na magtanong. Maaari mo po ba akong tulungan? May ibabalik po ba ang nanay ko? Ang bawat salita ay puno ng pag-asa kahit alam niyang imposible. Hindi na, munting tao. Ang buhay na nawala ay hindi na maibabalik. Ang agos ng buhay ay tuloy-tuloy at hindi ito maaaring balikan. Umiling ang duwende at ang ningning sa kanyang mga mata ay tila ba bahagyang lumabo. Ang mga salitang yon ay muling nagdulot ng kirot sa puso ni Jerome. Ngunit sa pagkakataong ito, mas may kabuluhan ang pait. Subalit may idinagdag ang duwende. Ngunit Jerome, mayroong ibang bagay na kaya mong gawin. Maaari mong baguhin ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Maaari kang maging instrumento ng pag-asa at kabutihan. Magpabago ng buhay? Ngunit paano po? Sa pamamagitan ng mutya. Ito ay isang mutya na ibinigay sa akin ng mga pinakaunang tagapagbantay ng ilog. Ito ay may kapangyarihan. Sagot dito ng duwende. Sabay abot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa.
Ito ay isang maliit na bato. Naninilaw ang kulay na may pabilog ang hugis. Ang mutya ay tila nagliliwanag sa palad ng duwende. Maingat na kinuha ni Jerome ang mutya. Mainit ito sa kanyang kamay. At may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ano po ang kapangyarihan nito? Ang mutyang iyan ay mabisang panlaban sa mga masasamang nilalang, tao man o aswang. Sa tuwing may makikita kang kasamaan o sino mang nagasik ng lagim, gamitin mo ito. Ilalabas nito ang kanilang tunay na anyo at ibubunyag ang kanilang mga intensyon. Mahabang paliwanag naman dito ng duwende. Nagulat si Jerome. Hindi niya inasahan na ganito ang kapangyarihan ng mutya. Ito ba ang paraan upang makatulong sa kanyang komunidad? Ito ba ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito? Ang pighati niya ay tila ba nagkaroon ng bagong direksyon. Pero paano po ito makakatulong sa akin at sa aking ama? Tanong dito ni Jerome. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa duwende na tila puno ng pag-asa. Ngumiti lamang ang duwende. Isang ngiti na puno ng hiwaga at pag-asa. Ngunit walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Bago pa man makapagtanong muli si Jerome, dahan-dahan itong naglaho sa kanyang paningin. Tila ba naging isang bulana na wala sa hangin. Naiwan naman si Jerome na nag-iisa sa tabing ilog. Hawak ang mutya na naninilaw at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Papaano makakatulong ang mutya sa kanya at sa kanyang ama? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kinabukasan habang nasa paaralan si Jerome, abala naman sa pag-aaral ng kanyang mga leksyon. May mga hindi inaasaang panauhin. 3 lalaki at 1 babae ang pumasok sa kanilang silid-aralan na sinamahan ng kanilang guro. Ang mga ito ay nakasuot ng kakaibang kasuotan na tila hindi karaniwan sa kanilang lugar at ang kanilang mga ngiti ay tila sapilitan. Ang mga panauhin ay nag-aalok ng mga babasahing maliliit na libro na may makukulay na larawan. Iba-iba ang kanilang mga paksa, mula sa mga kwento tungkol sa mga bayani hanggang sa mga aral sa buhay. Sa simula ay interesado si Jerome, ngunit habang papalapit ang mga panauhin, nagsimulang makaramdam siya ng kakaiba. Ilang minuto pa lang na nasa harapan nila, ang mga panauhin nang biglang sumakit ang ulo ni Jerome. Hindi lang ito basta sakit. Tila ba may kung anong puwersa ang pumipiga sa kanyang utak. Kasabay nito, biglang uminit ang mutya sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang kakaibang pagtibok nito na parang pulso na nagbababala. Kasabay ng pananakit ng kanyang ulo at pag-init ng mutya, napansin ni Jerome na sabay-sabay na tumitig sa kanya ang mga panauhin. Ang kanilang mga mata na kanina ay tila normal ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap na tila ba may kung anong masamang hangarin. Nagtagpo naman ang kanilang mga tingin at sa mga mata ng mga panauhin nakita ni Jerome ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na masama na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay nawala at ang kanilang mga muka ay tila ba naging mas matalim. Parang nakikita niya ang kanilang tunay na anyo. Ang mutya na tila nagpapaywatig ng panganib. Minadali nito ang kanilang pakay at agad na ring umalis. Nagmamadali silang lumabas ng silid-aralan na tila ba may kung anong tinatakasan. Nang makaalis ang mga ito, unti-unting nawala ang pananakit ng ulo ng binata. At dito muling lumamig ang mutya
sa kanyang bulsa. Naiwan si Jerome na nagtataka at tila naguguluhan. Sino ang mga panauhing iyon? At bakit biglang sumakit ang kanyang ulo at uminit ang mutya nang tumitig sila sa kanya? Malalim ang kanyang pag-iisip. Hindi kaya ang mga ito ang masasamang nilalang na sinasabi ng duwende? Papaano haharapin ni Jerome ang misteryong ito? At ano ang susunod niyang gagawin sa kanyang nalaman? Ang kakaibang pangyayari sa eskwela ay nawala sa isip ni Jerome nang madatnan niya ang kanyang ama. Pagka-uwi niya naman mula sa paaralan ay nakita niya ang ama nakabulagta sa hagdanan, lasing na lasing. Ang amoy ng alak ay bumalot sa buong kabahayan. Kasama ang mabigat na katahimikan na tila ba dinudurog ang kanyang puso. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Tawag naman dito ni Jerome habang nagmamadaling lumapit sa kanyang ama. Pilit niya itong pinatayo upang palipatin sa kwarto. Umaasang may higa ito ng maayos. Ngunit sa halip na sumunod, galit na nagsalita itong si Gibo. Layuan mo ako dahil sa'yo nawala ang maming ko. Sambulat naman dito ni Gibo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pighati. Sa isang iglap, tinadyakan lamang siya ng kanyang ama sa dibdib. Subalit laking pagtataka ni Jerome dahil lumapat lang ang paa ng kanyang ama sa kanyang dibdib. Walang sakit. Kahit konting paggalaw ay hindi nangyari. Nanatili siyang nakatayo. Matatag habang ang paa ng kanyang ama ay tila ba dumikit lang sa kanyang damit. Ang kakaibang pangyayari ay nagpalito kay Jerome. Paano nangyari yun? Dati, kahit bahagyang tulak ng ama ay sapat na para mapaalis siya sa kanyang kinatatayuan. Ngayon, tila ba may kung anong mahiwagang kalasag ang pumoprotekta sa kanya. Dito naalala niya ang mutya. Hawak pa rin niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Agad niya itong hinawakan at naramdaman niyang tila ba bahagya itong uminit. Hindi kaya ito ang kapangyarihan ng mutya na protektahan siya mula sa masamang intensyon, kahit pa ito ay nagmumula sa kanyang sariling ama na lasing at puno ng pighati. Maya-maya pa, sinubukan ni Jerome na buhatin ang ama. Inaasahan niyang may hirapan siya dahil sa kalasingan at laki ng katawan ni Gibo. Ngunit muli ay nagulat siya. Nagawa niya itong buhatin ng walang kahirap-hirap. Tila ba napaagaan ng kanyang ama. Buong lakas siyang humiga at sa isang iglap, binuhat niya si Gibo. Inilipat sa kama at kinumutan. Naupo naman si Jerome sa tabi ng kanyang ama. Nag-iisip. Ang pangyayari sa paaralan, ang pag-init ng mutya, at ngayon, ang di pang karaniwang lakas na naramdaman niya laban sa sipa ng kanyang ama at sa pagbuhat dito. Lahat ay tila magkakaugnay. Hindi kaya ito ang simula ng pagbabago na sinasabi ng duwende, na ang mutya ay hindi lamang panlaban sa kasamaan, kundi maging susi sa pagtuklas ng kanyang sariling lakas. Pinagmasdan niya ang natutulog na ama. Sa kabila ng galit at pait, alam ni Jerome na mahal pa rin niya si Gibo. Kung ang mutya ay may kakayahang baguhin ang mga buhay ng tao, marahil kaya rin itong ibalik ang dating si Gibo at pagalingin ang sugat sa kanilang pamilya. Pagsapit ng gabi, sa mismong araw na yon, tahimik ang buong kabahayan maliban sa mahinang hilik ni Gibo na hanggang ngayon ay tulog pa rin at hindi pa rin nawawala ang epekto ng alak. Si Jerome naman ay gising na gising
Pinag-iisipan ang mga kakaibang pangyayari sa araw na iyon. Mula sa mga misteryosong panauhin sa kanilang paaralan hanggang sa kakaibang lakas na naramdaman niya laban sa kanyang ama. Bigla, nakaramdam ng kakaiba si Jerome. Merong mga kaluskos sa labas na tila ba may naglalakad sa madilim na gabi. Nag-ingat siya at dahang-dahang lumapit sa butas na dingding ng kanilang kubo. Dito sumilip siya at bumungad sa kanya. Ang 4 na anino na gumagapang papalapit sa kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Natakot itong si Jerome. Ang takot nito ay iba sa takot na nararamdaman niya sa tuwing nagagalit ang kanyang ama. Ito ay isang uri ng takot na malamig at nakakakilabot. Ngunit sa kabila ng takot, hindi naman siya nagpatinag. Naalala niya ang mutya sa kanyang bulsa at ang mga salita ng duwende. Kung ito ang mga masasamang nilalang na sinasabi niya, kailangan niyang maging matapang. Dito dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kusina at kinuha naman ang itak na ginagamit ng kanyang ama sa pagsasaka. Hawak ang itak sa isang kamay at ang mutya naman sa kabila. Bumalik naman siya sa butas ng dingding. Habang papalapit ang mga anino, unti-unti silang nabuo bilang mga wangis tao. Ngunit ang kanilang itsura ay tunay na nakakapangilabot. Hindi sila ordinaryong tao. Sila ay mga halimaw sa katawan ng tao. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay pawang matutulis. Napatras naman itong si Jerome. Halos madulas sa kanyang kinatatayuan. Ang nakita niya ay lumampas sa kanyang pinakamalalang bangungot. Ngunit sa gitna ng matinding takot, naniniwala siya sa mutya. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad, na tila ba nagbibigay sa kanya ng tapang. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Dito lumabas siya ng bahay. Hawak ng mahigpit ang itak at ang mutya. Nang makita niya ang mga nilalang sa liwanag ng buwan, nagpatotoo ang kanyang hinala kaninang umaga. Base sa kanilang wangis, sila nga ang mga panauhin sa paaralan kaninang umaga. Ang kanilang mga balat ay tila ba magaspang at ang kanilang mga ngipin ay nakanganga na naglalabas ng bahagyang usok. Ang mga matang kumikinang sa kanyang isip ay tunay na mga mata ng halimaw. Anong kailangan nyo? Sigaw dito ng binata. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ito ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang protektahan ng kanyang sarili at ang kanyang ama. Hindi siya susuko ng walang laban. Umatungal lang ang mga nilalang bilang tugon sa tanong ni Jerome. Ang kanilang mga tinig ay parang pinaghalong angin ng hayop at lagaslas ng hangin. Ang dilim ng gabi ay lalong nagpadagdag sa takot. Ngunit nanatili lamang si Jerome. Hawak ang mahigpit na itak at ang mutya na tila ba nagbibigay sa kanya ng hindi nakikitang kalasag. Bigla namang sumunggab ang isa sa mga ito kay Jerome. Mabilis ito at walang babala. Tila ba isang anino na lumukso mula sa dilim. Ang matutulis nitong kuko ay nakahanda ng dumamba. Ngunit sa bilis ng kidlat, naisalag ni Jerome ang itak. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng natural na tila, sanay na sanay sa pakikipaglaban. At sa hindi inaasahan, tumarak ang itak sa dibdib ng aswang. Isang malakas na angil ang pinakawalan ng nilalang. Isang tunog na
nagpatindig ng balahibo ni Jerome. Ang aswang ay napatras at kasabay nito, napatras din sa gulat si Jerome. Hindi niya inasahan ang ganoong reaksyon. Nakita niya ang maitim na dugo na dumaloy mula sa sugat ng nilalang at doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Kaya niyang labanan ang aswang. Ang mutya sa kanyang kamay ay lalong uminit at naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang takot na kanina bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng determinasyon at tapang. Kung ang mutya ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang ito, handa siyang gamitin ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sumigaw si Jerome. Isang sigaw na puno ng galit at pagnanais na protektahan at sumugod siya sa mga nilalang. Walang habas niyang iwinasiwas ang itak. Ang bawat hagod ay may lakas at bilis. Ang mga aswang ay pilit na umiiwas sa bawat atake ni Jerome. Ngunit sa bawat pagtama ng itak, sila ay umaatras. Ang dalawang kasamahan ng unang nasugatan ay sumugod din. Ngunit tila mas babagal at mas mahina kaysa sa naisip niya. Nakita ni Jerome ang kanilang mga mata na puno ng pagtataka at bahagyang takot, na para bang hindi nila inaasahan ang ganitong klase ng paglaban mula sa isang binatilyo. Ang laban ay mabilis at brutal. Sa bawat paghampas ng itak ni Jerome, mas lalong humina ang mga nilalang. Ang mutya sa kanyang kamay ay kumikinang at tila ba nagbibigay ng karagdagang lakas at bilis. Sa uli, dahilan upang tuluyang lumayo ang mga nilalang, tumakbo sila sa dilim, nag-iiwan ng bakas ng maitim na dugo sa lupa. Naiwan si Jerome na nakatayo, humihingal, hawak pa rin ang itak at ang mutya, at ang kanyang dibdib ay mabilis na kumalabog. Nagtagumpay siya, natalo niya ang mga halimaw. Linggo ng umaga, ang araw na dapat ay abala si Jerome sa paghahanda upang magbenta ng mga kandila ay biglang nabalot ng kaba. Nakahanda na siya, bitbit ang mga inangkat na kandila, nang biglang may sumugod na kapitbahay, humihingal at balisa. Ayon sa lalaki, may kaaway daw ang kanyang ama sa palayan. Parang kidlat na tumama kay Jerome ang balita. Wala na siyang inaksayang oras. Agad niyang binitawan ang mga kandila at sumugod sa palayan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-aalala. Habang tumatakbo, hinawakan niya ng maigpit ang mutya sa kanyang bulsa. Umaasang magbibigay ito ng proteksyon sa kanyang ama. Pagdating niya sa palayan, bumungad sa kanya ang nakakagimbal na tanawin. 3 kalalakihan ang pinagtutulungan ang kanyang ama. Si Gibo, puno ng pighati, ay pilit na lumalaban. Ngunit halata na ang panghihina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit ang bawat galaw ay mabagal at hirap. Sa gitna ng hindi malaman ni Jerome, bigla siyang napasugod sa mga ito at nakipaglaban. Hindi siya nag-isip. Tanging ang kagustuhan niyang protektahan ang kanyang ama ang umiral. Ang mutya naman sa kanyang kamay ay uminit at naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Tulad ng nangyari nang masipa siya ng ama, ang 3 kalalakihan ay nagulat sa biglaang pagsulpot ni Jerome. Walang binatbat ang mga ito sa bilis at lakas ng binatilyo. Bawat suntok at sipa ni Jerome ay may bigat at bilis na
hindi nila inaasahan. Ang kanyang mga galaw ay tila ba ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa bawat paghampas, ang mga kalalakihan ay tumilapon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at takot. Hindi nagtagal. Tuluyang nagsitakbuhan ang mga ito. Hindi na lumingon pa. Nang matapos ang gulo, humihingal si Jerome, ngunit buo ang katawan. Nilapitan niya ang kanyang ama, na ngayon ay nakaupo na sa lupa. Namimilipit ito sa sobrang sakit ng kanyang tinamo. Itay, ayos lang po ba kayo? Tanong dito ni Jerome na puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Gibo ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkamangha. Nakita niya ang lakas ng kanyang anak. Ang tapang na ipinakita nito para sa kanya. Sa mga oras na pinabayaan niya si Jerome noon, naroon pala ang kanyang anak upang iligtas siya. Jerome anak, ikaw ba talaga yan? Salamat anak, maraming salamat. Tanong naman dito ni Gibo. Sa mga salitang yon, tila ba nabasag ang pader na itinayo ni Gibo sa pagitan nilang mag-ama. Dito napagtanto niya na kailangan pala niya ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pighati, nilimot niya ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Unti-unting bumalik sa ulirat itong si Gibo. Niyakap niya si Jerome ng maigpit at humingi siya ng tawad sa pagsisisi ng kamatayan ni Mameng kay Jerome. Patawarin mo ko anak. Patawarin mo ako, mali ako. Hindi mo kasalanan. Ako dapat ang humingi ng tawad. Hikbi naman dito ni Gibo. Sa wakas, ang mga luha ni Jerome ay hindi na mula sa sakit, kundi mula sa ginhawa. Ang kanilang yakap ay puno ng pagpapatawad at pagmamahalan. Isang simula ng muling pagtatayo ng kanilang pamilya na ngayon mas matibay na sa anumang unos. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pighati at pagkakahiwalay, muling naramdaman nila Jerome at Gibo ang init ng pagmamahalan. Ipinagpaliban na lamang ni Jerome ang pagbebenta ng kandila sa araw na yon dahil sabik siyang makasamang muli ang ama at damhin ang pagbabago sa pagitan nila. Hindi na mahalaga ang kikitain sa kandila. Mas mahalaga ang muling pagkakabuklod ng kanilang pamilya. Habang kumakain sila ng tanghalian na inihanda ni Jerome, isang tahimik ngunit makabuluhang sandali ang bumalot sa kanila. Ang simple nilang pagkain ng kanin, tuyo at gulay ay naging tila piging sa gitna ng muling pagtatagpo ng kanilang ugnayan. Pagkatapos nilang kumain, dito na nag-usisa si Gibo sa kanyang nakita. Ang pagtataka ay nakasulat sa kanyang muka. Jerome anak, paano mo nagawa yung kanina? Ang bilis mo at ang lakas. Hindi ka namang ganoon dati. Tanong dito ni Gibo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ito ng pagkamangha. Huminga ng malalim itong si Jerome. Alam niyang ito ang tamang pagkakataon upang sabihin ang lahat. Matagal niya nang dinala ang lihim na ito at ngayon, sa wakas, handa na siyang ibahagi sa kanyang ama ang lahat. Walang pag-aalinlangang inamin naman lahat ni Jerome. Mula sa pagkakita niya sa duwende hanggang sa kapangyarihan ng mutya. Tay, may nakilala po ako sa tabing ilog. Isang duwende po. Duwende? Anak, ano ba ang pinagsasasabi mo? Opo, tay. Totoo po. Ito po ang mutya. Sabi po ng duwende, mabisang panlaban daw po ito sa mga masasamang nilalang, tao man po o aswang. Pagpapatuloy pa dito ni Jerome, ipaniliwanag niya
ang paglitaw ng duwende, ang mensahe nito at ang pagkakaloob ng mutya. Inilabas niya ang naninilaw na bato mula naman sa kanyang bulsa at dito ipinakita sa kanyang ama. Kwento rin ni Jerome ang nangyari sa paaralan, ang pananakit ng kanyang ulo at ang pag-init ng mutya nang tumitig sa kanya ang mga panauhin. Idinugtong din niya ang kakaibang lakas na naramdaman niya nang sipain siya ng ama at nang buhatin niya ito. Kaya po ako malakas kanina, Itay. Ang mutya po ang nagbigay sa akin ng lakas at bilis. Malamang yung mga nakaharap po natin kanina ay sila po yung mga halimaw na sinasabi ng duwende. Natahimik naman itong sigibo. Pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha at takot. Hindi siya makapaniwala sa kwento ng kanyang anak. Ngunit ang mga pangyayari sa araw na iyon ay malinaw na patunay. Ang lakas ni Jerome ay hindi ordinaryo. Ang mutya ay tila ba nagliliwanag sa kanyang palad na tila sumasang-ayon sa bawat salita ng binatilyo. Kaya ko pong gamitin ito, Itay, para po protektahan tayo at ang ating baryo. Sabi naman dito ni Jerome na puno ng determinasyon. Sa mga oras na iyon, hindi lang ang pagmamahalan ang bumalik sa pagitan nila Jerome at Gibo, kundi pati na rin ang tiwala. Ang lihim ng mutya ay hindi na isang pasanin kundi isang pag-asa. Isang pag-asa para sa isang mas ligtas na kinabukasan sa kabila ng mga bantana hindi nila inaasahan. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang sigla sa tahanan ng mag-ama. Bagamat sariwa pa rin ang sugat ng nakaraan, naging matibay ang kanilang pagkakabuklod. Madalas nang magkasama ang mag-ama, nagtutulungan sa mga gawain at ibinabahagi ni Jerome ang mga plano niya sa paggamit ng mutya. Si Gibo naman, kahit hindi na lubos na nauunawaan ang kapangyarihan nito, ay buong pusong sumusuporta sa kanyang anak. Puno ito ng tiwala at pag-asa. Anak, kanina doon sa palayan, lumapit at kinausap ako nila Ramil. Humingi sila ng tawad sa ginawa nila sa akin. Siyempre pinatawad ko na. May kasalanan din naman ako. Mabuti naman po kung ganun, Itay. Pero huwag kang magpakampante. Baka may ibang binabalak ang mga yon. Hindi naman siguro, anak. Kitang-kita ko naman na sincero sila sa kanilang pagpapaumanhin. Tsaka mga kaibigan ko naman sila simula pa noon. Siya nga pala, anak. Kamusta ka na? Yung mutya, may nararamdaman ka bang kakaiba o kahit ano? Alam mo po, Itay, habang tumatagal, para bang ipinapasa ng mutya ang mga kaalaman at lalong gumaganda ang aking pakiramdam. Magaan, maaliwalas at malakas. Hindi ko pa ito nadama dati. Isa ka ng antingero, anak. Alam mo, dati may naging kaibigan akong antingero. Mutya ng kalamansi ang meron siya. Matapos ang misyon niya dito, ay umalis na rin siya at hindi na bumalik. Misyon? Dito po sa ating baryo? Oo, anak. Minsan kasi ay umiral dito ang mga aswang. Binata pa ako noon at nanliligaw pa lang ako sa iyong ina. Kaya hindi na nakapagtataka na may mga nilalang ng dilim ang umaaligid sa atin. Isang gabi, habang ang buwan ay tago sa likod ng makapal na ulap at tanging ang huni ng kuliglig ang maririnig, naghahanda si Gibo para sa susunod na araw. Nasa bakuran siya, inaayos ang araro na gagamitin niya sa bukid. Ang dilim ay lumalalim at ang simoy ng hangin ay tila nagbabadya ng panganib. Bigla, may sumulpot na nilalang sa kanyang harapan. Hindi ito ordinaryong nilalang. Ang mga matang nagliliwanag sa dilim at ang ngising puno ng matutulis na ngipin ay sapat na upang magpatindig ng balahibo. Ito ang isa sa mga aswang na
sumalakay kay Jerome. Ilang araw na ang nakalipas. Napatakbo at napasigaw si Gibu sa gulat at takot. Ang dating matapang na magsasaka ay napuno ng pangamba. Ang kanyang sigaw ay tumagos sa tahimik na gabi. Isang tunog na nagbigay ng hudyat ng panganib. Naalarma naman si Jerome na nasa kusina at naghahanda ng kanilang hapunan. Dito agad niyang narinig ang sigaw ng kanyang ama. Hindi naman siya nagdalawang isip. Mabilis siyang lumabas ng bahay. At bago pa man makakilos ang aswang, nakita niya ang kanyang ama. Subukan mong galawin ang aking ama. Kung hindi ay makikita mo ang iyong hinahanap na aswang ka. Matapang na sigaw dito ng binata. Nakita niya si Gibu na nakaupo na sa lupa. Habang umaatras ang kanyang muka ay puno ng takot. Sa harapan niya, nakatayo ang isang aswang at sa likod nito ay dalawa pa na tila ba handa ng sumugod anumang oras. Ang mga ito, ang tatlong nilalang na nakaharap niya sa paaralan at sa huling labanan. Walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Jerome sa aswang. Hawak niya nang mahigpit ang itak at ang mutya. Ang mutya ay uminit sa kanyang kamay at naramdaman niya ang pamilyar na bugso ng lakas at bilis na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Dito nagkaroon ng brutal na labanan sa pagitan ni Jerome at sa tatlong aswang. Sa bawat suntok at sipa, nagpakita si Jerome ng bilis na hindi kayang sabayan ng mga kalaban. Ang bawat hagod ng kanyang itak ay may bigat na tila kayang bumiyak ng bato. Ang mga aswang ay pilit na lumalaban, ngunit halata ang kanilang pagkabigla sa lakas ng binatilyo. Ang kanilang mga atake ay tila bumabangga sa isang di nakikitang kalasag na pumoprotekta kay Jerome. Ang gabi ay napuno ng mga ugong ng aswang at ang tunog ng pagtama ng itak. Naiwan si Gibu na nakaupo sa lupa. Pinagmamasdan ang kanyang anak. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang anak na minsang sinisi niya sa kamatayan ng kanyang asawa ay ngayon nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Puno ito ng tapang at kakaibang kapangyarihan. Sa labanang iyon, hindi lamang ang buhay ni Gibu ang nakataya, kundi pati na rin ang pagpapatunay sa kanyang sarili na si Jerome ang kanilang pag-asa. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang aking anak. Iligtas niyo po siya. Bulong pa dito ni Gibu. Sa gitna ng madilim na bakuran, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni Jerome at ng tatlong aswang. Gamit lamang ang kanyang kamao at itak na binibigyan ng di pangkaraniwang lakas ng mutya. Mabilis na nakalamang si Jerome. Ang bawat suntok niya ay may bigat na kayang magpatumba sa mga nilalang at ang kanyang bilis ay nagbigay daan upang maiwasan ang bawat atake ng kalaban. Ang mga aswang, kahit tatlo laban sa isa, ay tila nahihirapan sa kakaibang kapangyarihan ng binatilyo. Umaatungal sila sa sakit at pagkabigla. Hindi naman makapaniwala sa lakas na ipinapakita ni Jerome. Nakita ni Gibu ang lahat. Nakaupo pa rin sa lupa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamangha at takot. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, ay nakikipaglaban sa mga halimaw at nangingibabaw pa. Subalit sa gitna ng kanyang kalamangan, may isang atake ang nagpabagsak kay Jerome. Isang mabilis na galaw ng aswang na hindi niya inaasahan ang tumama sa kanyang tagiliran. At doon, naramdaman niya ang matinding sakit. Bumagsak si Jerome sa lupa. Ang mutya ay bahagyang nahulog sa kanyang palad.
Tutuluyan na sana siya ng isa pang aswang. Nakita niya ang matutulis na kuko na papalapit sa kanyang leeg. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang lamig ng takot. Ngunit bago pa man dumapo ang kuko, biglang lumitaw ang duwende. Dito nagulantang ang mga aswang sa biglaang paglitaw ng nilalang. Mula sa kanyang kamay, naglabas ito ng usok bilang pansalag sa atake ng aswang. Ang usok ay hindi ordinaryo. Ito ay kumikinang sa dilim at tila ba may kapangyarihan na nagpatumba sa aswang. Napatras ang mga aswang, tila takot na takot sa usok na ibinuga ng duwende. Ang kanilang mga mata na puno ng kasamaan ay napalitan ng matinding pangamba. Hindi sila nagtagal sa isang iglap. Tumalikod sila at tumakbo palayo. Nawala ito sa dilim ng gabi. Pagkaalis ng aswang, agad din naglaho ang duwende. Tila ba hindi man lang ito nagparamdam. Naiwan naman si Jerome na nakahinga ng malalim. Ang kanyang katawan ay masakit ngunit buo. Dito mabilis siyang bumangon. Hawak ang mutya at tinapos niya na ang laban sa pamamagitan ng pagtingin sa direksyon kung saan tumakas ang mga aswang, na tila nagbibigay babala na hindi na sila dapat pang bumalik. Jerome, ayos ka lang ba anak? Nakita mo yon? Ang duwende? Opo, itay. Siya ang kaibigan ko at nagbigay ng mutyang ito. Pero hindi ko inasahan ang kanyang pagdating. Hindi ko man lang siya napasalamatan. Ang nangyari kanina ay patunay na kahit gaano ka pakalakas at kagaling, may pagkakataon pa rin na naiisahan ka na ng kalaban. Kaya sa susunod anak, mag-iingat ka pa ng doble. Tumango lamang si Jerome. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa gulat at pagkamangha sa mga nangyari. Ang duwende ay hindi lang nagbigay ng mutya, kundi nagpakita rin ng kanyang presensya upang iligtas siya sa kritikal na sandali. Ito ay isang patunay na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa gabing iyon, natuklasan ni Jerome na may mga lihim na tagapagbantay ang kanilang mundo. At siya, kasama ang mutya, ay bahagi na ng isang mas malaking layunin. Mula sa gabing yon, kung saan muling nagpakita ang duwende at ibinunyag ang tunay na kapangyarihan ng mutya, nagpatuloy si Jerome sa kanyang buhay. Ngunit hindi na siya ang dating Jerome na puno ng pighati. Bagamat dala pa rin niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina, napalitan na ito ng bagong layunin sa araw-araw. Sinisikap niyang tuparin ang mga tungkulin bilang isang anak, isang mag-aaral, at isang tindero ng kandila. Ang kanyang ama, si Gibo, ay muling nakakita ng pag-asa sa kanyang anak at ang kanilang ugnayan ay mas matibay pa kaysa noong una. Alam mo ba anak, dito sa ilog na ito una kaming nagkita ng iyong ina. Kung saan ko pala siya unang nakita, ay dito rin pala ang huling hantungan niya. Itay, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Kahit pa nagpumilit si inay na samahan ako, may kasalanan pa din ako dahil sa pag-aalala niya sa akin. Jerome anak, gaya nga ng sinabi mo, nag-alala lamang ang iyong ina at wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo dahil naging makitid ang utak ko sa mga panahong iyon. Basta itay, ang mahalaga po ngayon ay maayos tayo at ipinapangako ko na wala na akong magulang na mapapahamak. Bumalik man ang mga aswang na yon, sisiguraduhin ko na hindi na sila makakaligtas pa. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat, lalo na sa kanyang mga kababaryo na nagtataka kung bakit unti-unting nababawasan ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang lugar. Si Jerome ay isa ng bayani na nagtatago lamang sa dilim. Sa bawat kaluskos sa gabi, sa bawat balita ng kakaibang nilalang na
nagpaparamdam sa karatig baryo. Naroon si Jerome handang umaksyon. Ang mutya na laging nakasabit sa kanyang leeg o nakasukbit sa kanyang bulsa ay naging kanyang gabay at sandata. Gabi-gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga kababaryo, si Jerome ay nagbabantay. Ginagamit niya ang kanyang pinatalas na pandama at ang kapangyarihan ng mutya upang matukoy ang presensya ng mga aswang at iba pang masasamang nilalang na nagtatangkang gumambala sa kanilang payapang pamumuhay. Marami siyang nasagip na buhay, mga nawawalang hayop na pinaghihinala ang kinukuha ng mga aswang, mga taong muntik ng biktima ng kapamakan at mga pamilyang nababalutan ng takot. Hindi siya naghahanap ng papuri o pagkilala. Ang tanging layunin niya ay protektahan ng kanyang komunidad, ang lugar na mahal ng kanyang ina. Sa tuwing natatapos ang isang laban at napapaalis niya ang masasamang nilalang, tahimik siyang bumabalik sa kanilang tahanan. Na tila ba isang ordinaryong binatilyo na galing lamang sa paglalakad. Jerome anak, ikaw na ba yan? Opo itay, gising ka pa po pala. Nagising lang ako. Pero anak, magpahinga ka naman. Gabi-gabi ka na lang umaalis yata. Katawan lang ang puhunan mo anak. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Nakikinig lang po ako sa aking katawan itay. Alam niyo po ba na natutulog ako sa mga sanga ng puno? Ay nako, ewan ko sa iyo anak. Basta ang sinasabi ko sa iyo, hindi kinikilala ng karamdaman kung ikaw ay antingero man. Opo itay. Sige na, magpahinga na po kayo. Ang mga matatanda sa baryo ay nagtataka bakit tila nawawala ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Bakit tila mas ligtas na ang kanilang mga bakuran sa gabi. Ang iba ay nagdarasal, ang iba ay nag-iisip na baka pinakinggan sila ng langit. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang sagot sa kanilang mga dasal ay ang binatilyong si Jerome. Ang tindero ng kandila na ngayon ay naging tagapagtanggol ng aurora. Jerome anak, alam mo ba kung saan ako nanggaling? Galing ako kina Igme. Napadaan ako sa tindahan niya para bumili ng tinapay. Napag-usapan nila ang tungkol sa isang estranghero daw na pumapaltos ng mga aswang. Naku, kung alam lang nila kung sino. Tay, mas mabuti na po iyong walang nakakaalam para na rin po sa proteksyon ninyo. Ngunit alam ko po na hindi ito habang buhay na maitatago. Pero hanggat maaari ay ilihim po natin ito itay. Huwag kang mag-alala anak, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero nakakatuwa lang na ang anak ko ay hinahangaan nila. Sige po, bagamat hindi alam ang bawat detalye ng mga laban ng kanyang anak, ay ramdam ang pagbabago. Nakita niya ang pagiging matatag ni Jerome, ang kanyang dedikasyon sa kabila ng lahat. Mahal niya ang kanyang anak at ipinagmamalaki niya ito. Sa bawat bukang liwayway, habang muling naghahanda si Jerome para sa kanyang ordinaryong buhay, alam niya na meron siyang mas malaking papel na ginagampanan. Sa gitna ng kanyang mga responsibilidad bilang isang anak at mag-aaral, siya si Jerome, ang bayani na nakakubli sa dilim at handang magligtas ng buhay ng kanyang mga kababaryo. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit ang pinakamaliit na nilalang, sa tulong ng tapang at kakaibang kapangyarihan, ay kayang maging isang malaking pag-asa sa mundo. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin. Grabe, napakaganda mga kabaryo. Mutya ng duwende, no? Siguro bago to sa pandinig nyo. Ako rin naman. Pero matagal ko nang alam to. Yun nga lang,
parang first time tong may ganito sa kwento natin, no? Yun, so ano to, dati kasi ito medyo open up ko lang. Ano kasi to talaga, parang yung sapatos ng duwende to, yung ganitong multiya. Hindi ko lang alam kung anong klaseng explanation yung sinasabi rito sa storya natin. Baka yun din yun, no? Pero hindi kasi na explain dito Pero ganun yun. Iisa lang naman yun. Pinaniniwala ang swerte rin to sa buhay, no? Sa pangaraw-araw. Kaya maganda rin to, kaya lang kung anong hirap ng pagkuha ng mga mutya ng kalikasan, mas mahirap to. Doble kasi nga once in a blue moon lang talaga to kung mangyari. Pero grabe, kita nyo naman, hindi masyadong bakbakan pero yung kwento natin talagang kapupulutan ng aral, no? Para sa akin, ang ganda ng kwento. Nakakalungkot lang, namatay si Maming, kaya lang wala tayong magagawa. Ang mahalaga rito, naging ayos silang mag-ama, no? Yon, dun pa lang okay na yon para sa akin. So yon, dun lang yung komento ko. At nga pala mga kabaryo, meron din tayong inaasikaso ngayon. Baka maging okay na yung Shopee natin. Sa mga gusto ng gamit, magbabalik tayo dyan. Limitado lang pero titingnan natin. Tingnan natin yung price kung mas mura pag nilagay natin sa Shopee. Sana supportahan nyo rin yun. Tatry lang natin, try lang. Pati yung mga pending, ayusin natin yan. Sobrang busy lang talaga. Pagpasensyahan nyo na. Tapos yun nga, supportahan nyo. Ito, Kwentong Baryo. Salamat sa inyong lahat. Sa kayong kwentong kalakbay natin. Yan, pati yung mga kwento ni Kabaryo, aswang horror story. Yan, malapit na tayong mag-upload doon ng daily. Bali ang gagawin ko sana, kaya lang sobrang short yun mga 30 minutes to 40. Pero daily natin yun para hindi kayo maumay. Talagang tatry ko kasi 8 AM yun lalagay natin sa gabi o hapon. Tatry natin kung saan convenient para nakakapakinig kayo. So yun, medyo okay na tayo ngayon. Kaya lang medyo hingal pa rin sa pagna-narrate, pero sana okay lang sa inyo. So yun, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Yung shoutout natin, tatry natin ibalik yun. Konti na lang kasi nakita nyo naman sobrang haba ng mga storya natin. Bali, syempre may hingal talaga to. So yun, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.